Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-inaabangang usapin dito sa crypto space. Si Picoin ay muling nakakuha ng atensyon matapos po niyang ma-stabilize ang presyo sa 0.34, bahagyang pataas mula sa kanyang local bottom na 0.27. Matapos po ang mahabang panahon ng selling pressure, nagpakita po si Pi ng breakout mula sa kanyang falling wedge structure na naging hugis na kanyang decline sa nakaraang mga buwan. Ang bagong Pi online DeFi game ay nagdala ng bagong enerhiya sa ecosystem at unti-unting bumabalik ang interest mula sa mga traders at saka users. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang nangyari sa presyo ni Pi matapos po ang wedge breakout? Si Picoin ay nakapag-breakout mula sa kanyang falling wedge pattern. Ayan, nakikita po natin dito sa chart. Yan, siya po ay nakapag-breakout na ilang buwan na pong pumipigil sa kanyang pag-akyat. Yan po yung kanyang falling wedge pattern na yan. Pagkatapos po ng breakout ay nag-retest po siya sa upper boundary at nakumpirma po ang 0.34 bilang solid support. Ang price level na ito ay tumutugma rin sa 0.236 Fibonacci retracement, kaya may dagdag na significance ito sa short-term structure. Ang pinakamalapit po na resistance ngayon ay nasa 0.41 hanggang 0.50. Isa po itong rehiyon or area na dati nang nagdulot ng malakas na selling pressure. Kaya sa market impact, kapag nalampasan po ni Pi ang resistance na ito ng may lakas, pwede po siyang mag-target or tumaas sa susunod na price level na 0.56. Ito rin po ang siyang magpapakita na handa na ang mga bulls na ipagpatuloy ang pag-akyat, lalo na kung tataas ang liquidity. Ano naman ang mas malaking roadmap ng presyo ni Pi? Yan, sa malaking perspective, may mga Fibonacci extension levels sa mga presyong 0.71, 0.86 at saka 0.93 na pwedeng maabot kung magpapatuloy po ang momentum. Ang mga price levels na ito ay magre-representa ng malalaking milestone na pwedeng magbago ng market sentiment at muling ilagay si Pi sa mas malawak na usapan sa crypto space. Pero kung bumagsak po ang presyo sa ilalim ng 0.27, pwede itong magbukas ng risk para sa isa pang pagbaba hanggang 0.15 na maaari pong masira ang recovery na ginawa sa nakaraang mga buwan. Sa market impact, ang wedge breakout ay nagbibigay po ng sinyales na may advantage ang bulls sa ngayon. Ngunit kailangan pa rin nilang mapanatili ang support para hindi bumagsak ang presyo. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang Pi online DeFi game sa presyo ni Pi? Ayan, ang Pi network ecosystem ay lumalaki po sa pamamagitan ng Pi online DeFi game. Isa po itong play to earn farming game na nag-ooperate sa Pi browser. Gumagamit ito ng dual token system na PiOL para sa governance at saka seed bilang in-game currency. Maaari ring umabot sa 12.8% ang staking rewards kada taon. Maglalunch na rin ang Battle Royale mode bago matapos ang September na naglalayong magdala ng excitement at saka competitive play. Sa mas maagang bahagi ng taon, ipinakilala rin ng Pi Network ang Fruity Pi at ipinakita kung paano po pwedeng mag-integrate ang Pi Wallet at Pi Ads sa gaming ecosystem. Ngayon, ang Pi Online ay nagdadagdag ng free land at saka seed rewards upang hikayatin ang early adoption. Ang mga hakbang na ito ay nagbabawas ng entry barriers, nagtataguyod po ng mas matagal na engagement at nagpapalakas po ng real use cases sa ecosystem. Kaya sa market impact, ang kombinasyon po ng gaming at saka decentralized finance ay pwedeng magbigay ng mas malakas na support sa presyo ni Pi mula sa mga users na mas aktibong kasali sa ecosystem.
Ngayon ay ano naman po ang technical signals ng presyo ni PAI. Ayan. Balikan po natin ang ating chart. Sa ibabang bahagi po ng chart natin dito ay nakikita natin ang indicator na tinatawag po na MFI or Money Flow Index. At ito po ay nasa value na 41. Kung saan ay nangangahulugang hindi pa malakas ang inflows ngunit may puwang pa para tumaas ang demand. Ang combination po ng falling wedge breakout at saka MFI indicator ay nagpapakita ng pagbuti sa kondisyon para sa mga buyers. Kaya sa market impact, kapag tumibay po ang demand at nalampasan ang resistance zone sa 0.41 to 0.50, pwede itong mag-validate sa breakout at magbukas ng daan para sa mas mataas na expansion kung saan ay posible pong patungo sa $1 sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang mga susunod na target zones para kay PAI? Kung magpapatuloy po ang momentum, ang susunod na level ay nasa presyong 0.56 at pagkatapos ay ang presyong 0.71, 0.86 at saka 0.93. Ang mga price levels na ito ay hindi lamang price targets kundi pwedeng magsilbing psychological milestones para sa mga investors at saka traders. Pero kailangan na maging maingat. Kung bumaba po ang presyo sa ilalim ng 0.27, maaari pong maputol ang bullish structure at bumagsak muli hanggang sa 0.15. Kaya ang current zone ng 0.34 ay mahalaga bilang base support para sa susunod na hakbang. At ayan, bilang panghuli, si PAI po ay nasa isang napaka-interesting na yugto ngayon. Matapos po ang matagal na pressure, nagpakita po siya ng breakout mula sa falling wedge pattern dito at nakumpirma ang support sa presyong 0.34. Ang paglago naman ng PAI online DeFi game ay nagdadagdag ng bagong utility at engagement sa ecosystem. Kung malalampasan po ni PAI ang resistance sa presyong 0.41 to 0.50, pwede po siyang magbukas ng daan para sa mas mataas na targets at posibleng makarating po siya sa presyong $1 sa hinaharap. Kaya sa aking opinyon, si PAI ngayon ay nasa punto kung saan ang momentum ay unti-unting bumabalik at ang kanyang ecosystem expansion ay makakatulong na masustain ang bullish trend. Pero kailangan pa rin na maging maingat tayo sa mga resistance levels at liquidity bago po tayo magdesisyon sa trading or long-term holding. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.